Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa umagang ito, Panginoon, sa kalikasan na ibinigay sa bawat isa sa amin at sa isang panibagong araw. Panginoon, sa umpisa ng linggong ito, aming pong inilalapit, aming mga sarili, Panginoon, ang buong pagpapakumbaba at patuloy na tumutulog, Panginoon, sa iyong habag at sa iyong awa. Sa aming pong pakikinig, Panginoon, bigyan po kami ng bukas na puso at isipan. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magpaliwanag at magbigay ng pangunawa sa bawat isa sa amin. At sa iyong alipin, Panginoon, gagamitin sa harapan ng pulpito ito. Kailangan ko po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang magsalita. Maipahayag ang iyong mga tuntunin at salita, Panginoon, ng buong katotohanan, walang pag-aalinlangan. Sa lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay ang pangalan mo, ang maparangalan at magapilan sa kalagitnaan ng lahat. Dalangin po namin ito, Panginoon, sa lahat po ng inyong iglesia sa umagang ito na nagsisigawan ng kanilang gawain sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, siguro po ay napansin nyo maganda yung panahon, pero warning, by Wednesday, uulan ulit. Sabi ng forecast. So, last week ay aking pong napag-aralan yung patungkol ko dun sa Book of Life, yung libro ng buhay. And a lot of questions, maraming dumating na tanong doon sa part na yun, na maraming maging sa offline, maraming mga nagtatanong about dun sa discussion. So, ngayon naman po, marami kasi natatakot tungkol dun sa pastor, paano po yung kung nakakagawa ko ng kasalanan, matatanggal ba ako dun sa libro ng buhay? Ano bang uri ng kasalanan na maaaring makapagpatanggal sa akin sa libro ng buhay? Ano ba yung mga bagay na pwede kong magawa na pwede matanggal yung pangalan ko sa libro ng buhay? So, marami katanungan sa parte na yun. Ano nasagot ko yung iba during dun sa fellowship natin. Pero I want to focus this morning, ngayong umaga po ito, is dun sa in terms kung paano ba dinilify ng ating Panginoon, ng ating salita ng Panginoon, yung tinatawag natin ng mga kasalanan. Ano? So, sino ba dito ang makasalanan? Itaas nga yung kamay. Ang baway ko naman. Ayan, no? Tayong lahat, no? Tayong lahat ay makasalanan at hindi karapat-dapat na iligtas ng ating Panginoon, ngunit dahil sa biyaya at grasya ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng tuwang. Tama? Yun yung ating pananampalataya, pinangahawakan. Kaya hindi tayo naniniwala na anumang bagay na ating ginagawa sa buhay natin ito, anumang bagay na kabutihan, anumang bagay o anumang religiyon na tayo kinabibilangan, o anumang bagay na within our human effort, ay makapagdadala sa atin sa langit, kundi sa pamamagitan lamang ng tapos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, which is dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga meron tayong tinatawag na kailangan natin tanggapin at kilalanin si Kristo, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas. So, basically, yan. So, kung titignan nyo dyan sa picture niya, ano yung, tanongin ko muna kayo, sino sa tingin niya? Hindi niyo siya kilala, no? Hindi ko rin kilala yan. Pero, yung picture na yan ay, bigyan ko lang kayo ng magandang scenario. Dalawa yung pwede natin maisip kung sa picture na yan. Number one, si Stephen. O sige, sa Tagalog ay si Esteban. So, ano nangyari kay Esteban? Pinagbabato hanggang sa mamatay. Pero hindi si Esteban yan. No, hindi si Esteban yan. So, para mabuo natin yung konsepto, basahin muna natin kung ano yung nangyari sa tao niya. Pero kung nakikita niyo yan, napapalibutan siya ng mga tao. At ano ginagawa sa kanya? Binabato. Binabato. So, buksan natin dito sa libro ng Bilang, chapter 15, verse 32 hanggang 36. Nang sila'y nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamamahinga. So, back then, during the time ni Moses, inilapat niya yung law of Sabbath, no? Yung araw ng pamamahinga. So sabi ng Panginoon, maliwanag naman yung sinabi ng Panginoon, during the time of creation, nagpahinga ang Panginoon sa kailan?
Ikapitong araw, at sabi niya, make that holy. Gawin ninyong banal yung ikapitong araw. Kung ang Panginoon ay nagpahinga sa ikapitong araw, sabi niya, kayo rin ay magpapahinga sa ikapitong araw. So ang ginawa ni Moses ay inilatag niya yung mga conditions kung paano gagawin practice yung Sabbath. So itong araw na to, sabi niya, merong nangahoy sa kanila. Alam po ninyo, kapag araw ng Sabbath, bawal gumalaw. Kahit yung mga alipin ninyo, no? Bawal gumawa ng kahit na trabaho. You have to make a physical rest. Talaga magpapahinga. So sabi niya, iniharap nila itong kina Moses, Aaron at sa buong kapuluhan. So ang ginawa sa kanya, ikinulong muna siya habang hindi pa tiyak kung ano ang gagawin sa kanya. Ayun, hindi pa tiyak kung ano ang gagawin sa kanya. And then, verse 35, kaya sinabi ni Yahweh kay Moses, it is God who made the judgment. Sabi niya, dalhin siya sa labas ng kampo at pagbabatuhin ng buong kapulungan hanggang mamatay, at ganun nga ang ginawa nila. Kamalas mo naman, ano? Nangahoy ka lang. Nangahoy ka, pag uwi mo, nasa kulungan ka na. Kinabukasan, pinapatukan na hanggang mamatay. Kasi nung dito naranasan mangahoy, naranasan ko mangahoy. Magsibak ng kahoy, naranasan ko rin. Kasi ang gamit namin yun ay panggako. So, titignan natin dito, marami magsasabi, bakit ganun? Bakit ganun, no? Kung titignan natin, sa mga opponent ng gospel o ng salita ng Panginoon, sasabihin nila, yan ba yung Diyos na sinasamba nito? Yan ba yung Diyos na ang ginawa niya dahil lamang sa nangahaw siya sa araw ng pamamahinga ay papatay na siya? Kaya ang naggawat ng husga ay ang ating Panginoon. Kasi kahit si Moses at si Aaron, nung iniharap sa kanya, ay hindi nila alam kung ano yung gagawin eh. Hindi lang gagawin natin. Hindi nila alam, kaya ginawa nila, kinulong muna nila. Kasi hindi nila magawang magbigay na magbitaw ng husga. So ang Panginoon mismo ang nagsalita at sabi niya, ilabas niyo yan, patayin niyo, pagpapatuloy niyo hanggang sa pangkay. So, hindi na lang sinaksak na gano'n para madali lang. Hindi, talagang yung matagal na kamatayan. Ano? Kasi kung hindi ka napuruhan at hindi ka nawalan ng malay, lahat ng sakit ay mararamdaman mo. No? Sino na dito naranasan mo pa to? Wala pa? Ako, nung elementary ako, tsaka nung high school ako, nabato ako eh. Nung teacher ko. Sabi niya sa akin, may mata ako sa likod kahit nagsusulat ako sa blackboard. Sabi niya, gulat ako eh. Lumipad yung eraser. Yung sa algebra teacher ko. So, titignan natin, sabi ng Panginoon, dahil na, ang tanong dito is, si unjust ba yung ginawa ng Panginoon doon sa lalaki? Na kung saan, at that very, sabi natin sa panahon natin ngayon, napakaliit na pagkakamali. Right? Napakaliit na pagkakamali. Pero ang ending niya is death. Alright? So, pero bago nangyari yan, bigyan ko muna kayo ng isang quick na historical background. Bakit nakauwi sa ganyan? So, during the time na papunta na sila, nasa Exodus sila, nasa ilang sila, nagsabi ang Panginoon, sabi ng Panginoon na, sige, i-survey ninyo yung sasakupin ninyong lugar. So, ang bawat tribo ng Israel, ilan tribo ng Israel? 12. So, bawat tribo ng Israel ay nagbigay ng isang espiya para pumunta sa loob ng Canaan. So, nung pumunta sila sa loob ng Canaan, ang nangyari, 40 days and 40 nights silang nag-survey. So after 40 days and 40 nights na nag-survey sila, bumalik yung mga espiya para sabihin kung ano yung pwedeng gawin. Pagbalik ng 12 espiya, 10 dun sa mga espiya ang nagsabi, hindi natin kayang sakupin ang lugar na yan. Nandun yung lahi ng mga higante, the giants. Nandun yung mga lahi ng mga giants. Sabi niya, para lang tayo tipaklong. Yun ang term ginamit. Para lang tayo tipaklong sa kanila. Pero,
dala-dala rin nila yung sample ng mga produce. Na ibig sabihin, sabi niya, masagana yung lugar. Mayaman yung lugar. Pero may mga nakatira na maaaring maglibot sa atin. So, anong nangyari ito in verse 14? Gusto ko makikita nito. At alam ko hindi yung mababasa. Okay. So, sa chapter 14, dapat mag-jump sa chapter 15. Sa chapter 14, bumalik yung mga espiya. Pero ito yung sabi ng 10 espiya. Hindi natin kaya, huwag tayong lumusot. So pagpalo ng chapter 14, nag-iiyakan na yung mga taga-Israel. No? Nag-iiyakan na yung mga Israel, nagtatangis na sila. At ang sabi nila, bakit tayo dinala dito ng Panginoon? Para lamang lipulin. Bakit tayo napunta rito? Para lamang lipulin. So anong sabi ngayon, ang sabi ng mga Israelita, sabi niya, mabuti pa, bumalik na lang tayo saan? Sa Egypt. Bumalik na lang tayo sa Egypt. Alisin na natin si Moses bilang ating leader at kumuha tayo ng ating bagong leader. So nagrereklamo na sila. Pero si Caleb at saka si Joshua, nakasama dun sa dalawang espiya, sabi niya, huwag ninyong gawin yan. Sabi niya, pinunit nila yung kanilang mga damit. Sabi niya, magtiwala tayo sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon na ibibigay sa atin. Nakita niyo kung ano yung ginawa ng Panginoon. Pumunta tayo lumusog at ibibigay ng Panginoon yung lupa niya. Pero ang sabi ng mga tao, hindi. Dahil mas malakas sila kaysa sa atin. So anong nangyari? Nag-rebelde na sila kay Moses. At saka kay Aaron. Then, dumating yung glory ng Panginoon. Dahil ulit, hindi alam ni Moses kung ano yung gagawin niya. So lumapit siya sa Diyos. At nung dumating ang Panginoon, yung sabi ng Panginoon, eto, hanggang kailan ako mananatili sa mga taong ito na walang ibang ginawa kundi ang magreklamo. Yan ang word mismo ni Lord. And then, sabi niya, mabuti pa, sabi niya, ubusin ko na sila. At pagkatapos ko sila ubusin, sabi niya, sa iyong lahi Moses, doon mag-uumpisa yung lahi na kukuha ng pangako. Then sabi ni Moses, nag-intercede siya. Nanalangin siya sa Panginoon, nag-intercede siya. Ang sabi niya, Lord, inilabas mo sila sa Egypto. Ano na lang ang sasabihin ng mga taga-Egypto na makaririnig na inilabas mo sila para liputin. So ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, nakinig ako sa iyo. Sabi niya, dahil sa panalangin mo, hindi ko gagawin. Dahil ano ginawa ng Panginoon? Ang sabi niya ito, lahat ng edad 20 years old pataas, hindi makakapasok sa lupang pangako. Yung 40 araw na nag-espiya kayo, gagawin kong 40 taon na mananatili kayo sa ilang. At sa panahong iyon, sabi niya, yung mga kinakatakutan ninyo, na yung mga anak ninyo ay maging mahuli, maging alipin, sila yung papasok sa lupang pangako at lahat ng nagrebelde ay mamamatay bago pumasok. So for 40 years, nandun lang sila lahat sa iba. Kaya yung instead na maging maiksi yung kanilang pagpasok, ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, walang papasok sa lahing ito na nagrebelde sa akin. 20 years old din na ba? Sa lupang pangako. 2 tao lang yung pumasok sa langit iyon. Sino? Si Caleb at si Joshua. Kasi maging si Aaron at si Moses ay hindi rin papasok doon sa lupang pangako. Sabi nga ng Panginoon, matatanaw mo lang, pero hindi ka makakapasok. So, dahil sa pangyayaring iyon, yung 10 espiya na nagsabi ng masamang balita ay pinatay ng Diyos. So nagkaroon ng takot doon sa loob ng kampo. Lumapit sila ngayon kay Moses. At ang sabi nila kay Moses, Moses, inaamin na namin, nagkamali kami. Sige, pupunta na kami para lusubin yung sinasabi namin lusubin. Ano sabi ni Moses? Huwag nyo nang gawin yan. Sabi niya, dahil ginawa na ng Diyos yung hatol niya. Huwag nyo nang gawin yan dahil kahit pumunta kayo, mamamatay lang kayo. Hindi sila nakinig, pumunta sila at sila ay nangyari, namatay. So yun yung sequence niya. So paano ng chapter 15, dahil sa malaking kasalanan na yan na ginawa ng mga Israelita, ay pagre-rebelde nila sa Diyos,
naglagay si Moses ngayon ng alituntunin patungkol saan? Patungkol sa paghahandog. Ano yung mga bagay, yung kasalanan na pwedeng lagyan ng handog? Di ba naalala nyo? Nagdadala sila ng mga alay, no? Yung tupa, baka, kalapati, kay Jesus Christ, kalapati, no? Bilang alay, no? Alay sa kasalanan. Pero, ang nakakatuwa, hindi pala lahat ng kasalanan ay pwede mong bigyan ng alay. Pag pinag-aralan mo pala yung law of sacrifice, makikita mo pala doon na not all sins ay may kaakibat o may katumbas na alay. Hindi pala gano'n. So, dyan tayo papasok sa verse. So, pinamagitan ko po siya ng high-handed sin. High-handed sin. Tinawag natin high-handed. Ito na yung ginagawa ng lalaki. Anong ginawa niya? Kapag may punita, makikita niyo yan, di ba? Makiba ka. Nandiyan, no? Habang dala-dala, no? Naalala ko kailan pa kami nagpunta? Last Saturday ata nasa UP kami. Tapos nung naglalakad pabalik kami doon sa sasakyan, nakita ko doon sa may flashboard. CPP, NPA, mga sobrang tayo sabi ko namin talaga yung mga kabataan na yun. Sobra yung makiba ka, makiayan. Ganun-ganun yung nakasulat po sa mga boards na yun. Pero yan, it's like that. When you have high-handed sin. Okay. So, merong tatlo. Binasa ko siya sa tatlo. Pero bago yan, buksan muna natin dun sa Numbers chapter 15, verse 27 to 31. Ito yan. Yung law of sacrifice. Kung ang isang tao ay nagkasala ng hindi sinasadya, alright? Diba? Hindi sinasadya. Diba? Nasuntok mo ganun. Ay, sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ganun yun, ha? Hindi ko sinasadya. Magdadala siya ng isang babaeng kambing na 1 taong gulang bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. So yun yun, ano? Kapag nagkasala ka ng hindi sinasadya, under the Moisés law, magdadala ka ng isang babaeng kambing, specifically 1-year-old. 1-year-old, iaalay mong handog, dadali mo sa temple para magkaroon ng kapatawaran ng iyong kasalanan. Siya ay paghahandog ng pari upang patawarin ni Yahweh. So yung priest, ang meron lang, yung Levitical priest, ang may karapatan ng gumawa ng pag-aalay. Kasi sila ay mayroong instructions kung paano gagawin niyon. Iisa ang tuntuning susundin tungkol sa hindi sinasadyang pagkakasala ng isang Israelita at ng isang dayuhan. So sinasabi niya, kapag nasa loob kayo ng Israel at mag-aalay kayo ng alay sa kasalanan, either Israelita ka o hindi ka Israelita, kapag mag-aalay ka hingi ka ng kapatawaran sa isang kasalanan hindi mo sinasadya, parehas yung dadalhin ninyo. Kambing na babae na 1 taong gulang. Now, sabi niya sa 20, ngunit, ititiwala sa sambayanan ang sinumang magkasala ng sinasadya. Maging siya'y katutubong Israelita o dayuhang nakipanayam sapagkat iyon ay paglapastangan ni Yahweh. So ito yung tanong ko, doon sa binasa natin, meron bang sacrifice na pwede mong dalhin sa isang kasalanan sinadya? Wala. Right? So yung sacrificial law, pagdating sa kasalanan ng panahon na iyon, kapag ang isang kasalanan ay ginawa mo ng di sinasadya, merong atonement sa pamamagitan ng hayop. Siya yung magdadala nun. Pero, kung ang isang kasalanan ay iyong sinadya, ginawa, no? Walang atonement ng katapat yun. Walang halaga, walang bagay na nandun sa hayop na yun na maaaring maging katumbas ng kasalanan na yun. At ang sabi doon, ano sabi niya doon? Ititiwala. Aalisin.
aalisin siya sa sambayanan ng Israel. Bakit? Dahil sabi niya, dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh, siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. So the blood, no, yung dugo mo ay dahil sa'yo. Bakit? Kasi yung kasalanan na yung ginawa ang kasalanan na yung ginawa ay sinadya. Sinadya mo. Alright? So meron tayong tatlo, tatlo, na pwedeng bibigyan ko ng point na pwede tayo magkaroon ng sacrificial at saka isa na hindi magkakaroon ng sacrificial. So number one, the sin of ignorance. The sin of ignorance. Ito yung lack of awareness. Kawalan ng kaalaman. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is, this is when a person commits a wrong without realizing it is a sin at the moment of the act. Okay? So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nito, ito ay yung isang tao na nakagawa ng isang pagkakamali o isang kasalanan na hindi niya namamalayan o wala siyang kaalaman na yung kanyang nagawa pala ay kasalanan. Okay? So habang kaya tinawag natin the sin of ignorance, wala siyang alam eh. Hindi niya alam na yung nagawa pala niya ay isang pagkakamali. Hindi niya alam na yung kanyang sinasalita o sinasabi ay kasalanan. Yung kanyang pag-uugali ay kasalanan. Yung kanyang pamumuhay ay kasalanan. That's total ignorance. Kumbaga, not in a way na yung ignorante ka sa mga bagay-bagay, kundi ignorante ka pagdating sa katotohanan at sa moralidad na itinakda ng ating Panginoon. So, this is when a person commits a wrong, nagkamali siya, without realizing that it is a sin at the moment of the act. Ibig sabihin nun, ito yung point na kung saan pwede ka magdala ng kamday. Right? Now, ano yung mga possibility nito? Number one, a lack of spiritual knowledge, poor instructions, or a spiritual blind spot. Isa-isahin natin yan. Isa-isahin. Pag tinawag natin lack of spiritual knowledge, ito yung tinatawag natin na illiteracy of the truth. Hindi niya alam kung ano yung katotohanan. Hindi niya alam kung ano yung bagay na totoo. So, if you're going to look here, sabi niya dito, this occurs when an individual simply has never been exposed to the truth, standards, or commands of God. Anong ibig sabihin nito? Ito yung pagtitignan natin sa paligid natin. Ito yung mga tao na merong religion, pero hindi nila nauunawaan yung kaligtasan. Hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin ng tunay na kumilala at patunay na tumanggap sa ating Panginoon. So kung titignan natin, sabihin natin, meron akong kakilala, Pastor, paano yung mga inaaralan natin na ba? O yung mga ibang nagsisimba naman na nakikinig pero hindi nagbabago yung buhay nila. Kung minsan kapag naka-encounter kayo ng gano'n at inaralan nyo sila patungkol sa Ebanghelyo, magugulat sila. Ayun pala yung ibig sabihin nun. So dalawang resulta lang naman yan eh. Either one, kikilalanin niya, or two, hindi niya kikilalanin. Naalala ko yung isang inaaralan namin, no? na Catholic. Ayun, sabi ko na, Catholic. Ang sabi ko sa kanila, wala akong confidence na makakapunta ako sa langit sa pamamagitan ng sarili ko. Yun ang isa sa mga in-spirit ko. Wala akong confidence na sa pamamagitan ko ay makakapunta ako sa langit. Ang confidence ko dun sa nagawa ni Kristo. Kay Kristo na siya yung magdadala sa akin doon sa langit. Alam po, sabi niya, wala kang confidence na hindi ka sigurado na hindi ka 100% na sigurado na pupunta sa langit dahil sa mabuti mong doon. Dahil para sa kanya, sabi niya, para sa kanya, paniniwala niya sa pamamagitan ng aking mabuting gawa, ako ay maliligtas. Kaya doon natin makikita na sabi niya, they have never been exposed to the truth. Kaya para sa kanila, kung ano lang yung bagay na nauunawaan at naiintindihan nila, yun yung katotohanan sa kanila.
That's lack of spirituality. The second one is poor instructions, miseducation, and distortion. Paano nangyayari yan? This happens when someone is taught, may nagturo naman, pero incomplete. Hindi buo. Twisted. Binalugtot yung mga katotohanan. At flatly false. Mga mali. Hindi katotohanan. Mga mali. Sabi niya, the individual believes they are walking rightly because their spiritual authority figures or religious traditions misled them. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Dito po natin makikita yung mga tao. Example natin dito. Sino maganda example natin? Yung may-ari ng Earth, ng universe. Hindi niyo siya kilala? Ha? Sino? Sige, Buloy. Example na lang natin. Dito lang tayo, local na lang tayo. Sige, Buloy. Bakit sige, Buloy? Yung kanyang mga tagasunod, naniniwala sila na yung daan na kanilang kinatahak ay magdadala sa kanila sa langit. Naniniwala sila na siya yung bagong Kristo. So that is what? May itinuro sa kanila ang galing sa Biblia sa umpisa. Tama, mali? Tama. Paano mabuhay bilang Kristiyano? Itinuro rin sa kanila. Tama, mali? Tama. Pero isang doktrina yung binago niya, yun yung bago niya. Binalugtot na katotohanan. At sa pagbalugtot ng katotohanan na yun, yung mga nananampalataya sa kanila ay ang nangyari. Nagiging ligaw na akala nila nasa tama sila paglakad sa akin. Kaya kung titignan mo sila, kung titignan mo yung mga ibang tao, and then you would speak to them, lalo sa mga members ng mga nasa religious group na mga yan, makikita mo they're so fervent. Minsan tatanungin mo pa nga yung sarili mo eh. Tatanungin mo pa yung sarili mo, mas mainit pa ako kung mga tumasa sa akin. Alam mo, napaka-init nila, napaka-init nila. That's the reason why, ang dami nila eh. Kasi yun talaga yung ano nila, yung kanilang desire na makapunta sa langit is equivalent dun sa effort nila. That's why it's being twisted. Dahil dun sa twist na yun, ang nangyayari, marami sila nakukuha. And then, ano nangyayari? Nagiging domino effect. So yung sin of ignorance is more likely kapag mali yung naituturo. Sabihin nyo, sila yung mga kultulan ba pwede makagawa ng kahit po sa loob ng isang evangelical church, kahit po sa loob ng kahit na anong born-again churches, Pentecostal churches, lahat po yan ay maaaring mangyari. Dahil marami ring pastor ang nagbabaluktot ng katotohanan para lamang ma-align yung kanilang katuruan para sa sarili nila kapakanan. Kaya hindi po tayo excuse dyan sa bagay. Kaya anong sabi ni Apostol Pablo dun sa mga Bereans? Sino nakakilala sa mga Bereans? Hindi niyo kilala yung mga Bereans. So si Apostol Pablo, kapag pumunta siya sa sinagoga doon, sulat sa libro ng Gawa, kapag pumunta siya doon sa sinagoga at nangaral siya, itong mga Bereans, sa gagawin nila, susulat nila lahat yung sinasabi ni Apostol Pablo. At pagkatapos isulat lahat yung sinasabi ni Apostol Pablo, ang gagawin nila, pag-aaralan nila yun. Pag-aaralan nila, bubuksan nila yung lumang tipan, at doon nila titignan kung totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo. So kahit si Apostol Pablo, ang sabi niya, natuwa siya sa bagay na yun. At ipinagmalaki niya yung mga Bereans, tawag na nila Bereans. Bakit? Kasi sabi niya, hindi lang sila basta nakikinig. Tinitignan nila kung totoo yung nakasulat o dun sa binabanggit kong nagsasalita. Kaya again, sabi ko sa church natin, we also encourage everyone, right? Ini-encourage namin kayo na ano man yung bagay na narinig nyo dito sa pulpit, check it. I-check niyo. Tignan nyo sa mga Bibles niyo. If it's true or not. May sinasabi ko sa inyo ito, yung pala, ito ay nakasulat. Diba? Pangatlo, sabi nga sa 1 Timothy chapter 1 verse 30. Anong sabi niya Apostol Pablo? Sabi niya, kahit na noong una ay
nilapastangan, inusig ko siya, at nilait ko siya, si Kristo. Sa kabila nito, inaabang sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. That's Apostle Paul. Ano ba yung dating naging trabaho ni Apostle Paul? Ano siya? Ano muna yung ano niya? Ano yung trabaho niya? Persecutor. Kasi dati siyang Pharisee. Di ba? Pharisee siya eh. So intelligence siya. Intelligence ng mga Pharisees. Bakit? Sa'yo naghahanap ng mga Christians, pinipenetrate niya yung mga underground churches doon. At kapag na-confirm niya, i-report niya doon sa kinauukulan. At yung mga kinauukulan, pupunta doon para takipin yung mga Kristiyano at patayin. Yun yung trabaho niya. Pero nung panahon na iyon, ang kaisipan niya, sabi nga niya, ang kaisipan niya, naglilingkod siya saan? Sa Diyos. Ang kaisipan niya ay naglilingkod siya sa Diyos, na yung ginagawa niya iyon ay para sa Diyos. Kaya nung sinulat niya, sabi niya, noong una, sabi niya, nilalapastangan ko, inuusig ko, at nilalait ko si Kristo. Bakit niya nagagawa yun? Sapagkat sabi niya, hindi ko nalalaman ang aking ginagawa. Hindi niya alam. That's a simple thing. Okay, so now, panghuli ito, spiritual blind spots. Ito yung deception and cultural conditioning. Ito yung pinakadelikado. Bakit? This is the most dangerous form of ignorance because the person may have the vast theological knowledge. May nalalaman siya. Alam niya yung salita ng Panginoon. Alam niya kung ano yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Alam niya yung mga kautusan. Yet, sabi niya doon, remain completely oblivious to how a specific sin manifests in their own character. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nito, mature na Christian. Sabihin natin, mature na Christian. Mature na Christian, maraming alam sa Biblia, alam niya kung paano mabuhay, pero merong isang kasalanan na hindi niya nakikita. Nakikita ng lahat yung kanyang pagkakamali, pero siya hindi niya makita yung pagkakamali niya. Kaya tinatawag natin yung na blind spot. Sa sasakyan, di ba, pag may blind spot, alam mo yun na, alam mo yung edge, pero hindi mo alam kung aabot na or hindi. Tama? Pag nag-maneuver ka. Kaya nga sabi niya doon, this is the most dangerous form. Dahil, alam mo naman lahat, pero merong kasalanan na nandun sa'yo, nakakala mo ay tama, pero nakikita na, alam na ng marami na ikaw ay mali. Alright? Now, ano yung makikita kapag ignorance yung kasalanan mo? As soon as the truth is revealed to them, their heart melts, they acknowledge the error, and they align with God's word. Yun ang pinakamalaking bagay na naghihiwalay siya. Kaya ano sabi ng Panginoon, paano nila malalaman kung walang mga ngaral? Right? Paano sila sasampalataya kung walang magsasabi? Kaya nga, yung sin of ignorance should totally be wiped out, especially kung loyal yung bawat Kristiyano saan? Sa kanyang pagkatawag para ipakilala yung banal na Ebanghelyo. Dapat walang makilala na ignorante pagdating sa katotohanan patungkol kay Kristo. Bakit? Kasi it is your responsibility to make sure na aalisin mo siya dun sa ignorant stage na yun. Aalisin mo siya sa ignorant stage niya. Bakit? Kasi kapag ang isang ignorante natutunan niya yung isang bagay, ang magiging reaksyon niya bilang isang tao, ay sabi niya, heart melts. Matutunan mo kanyang puso. Tatanggapin niya yung kanyang pagkakamali. At yung na ginagawa niyang pagkakamali dahil hindi niya alam, ay aalisin niya at susunod siya doon sa alituntunin ng salita ng Panginoon. Lahat tayo dumaan sa part na yan. Nung hindi natin nakikilala ang Panginoon, hindi pa natin alam kung ano yung tunay na pananampalataya, lahat tayo ay ignorante. Nung nakakilala tayo sa Panginoon dahil merong isang tao na ginamit ng Panginoon para ipakilala yung bagay na yun, at ang Espiritu Santo na nagbigay sa atin ng pangunawa, nawala tayo dun sa estado niya. Kung yan ang naging reaksyon ninyo, o yan yung naging aksyon ng bawat isa sa atin, nung marinig natin yung Ebanghelyo, hindi na tayo ignorant.
we acknowledge the error and we align our life ayon sa kautusan o ayon sa salita ng Panginoon. Right? So, yan yung pagiging ignorante, ha? Halimbawa, example ko. Magbigay ako ng isang maganda example. Sa Muro. Kapag nagmamaneho kami. Mamaneho ako, pupunta kami doon. Napag-usapan namin tungkol sa pagkain. And then, sabi niya, may nagtanong. Alam niyo na ako sino itong nagtanong. Sabi niya gano'n nagtanong. Sabi niya, Pastor, bawal ba kumain dinuguan? Right? Kahit sa Bible study namin nun, kila Sister Beth. Kasi Sister Beth ay nagluluto ng pamahalan. So, magagan. Saan pangalan ng niluluto niya? Batchoy? Batchoy, right? Batchoy. Yung palang batchoy, hindi ko alam yun. Yung palang batchoy, may kasama dugo. So, habang nasa Bible study kami, nag-aaral kami yun, nakapahapyawan yun. So, in-explain ko sa kanila. Sabi ko, pag kumain ka ng dugo, kasalanan niya. Hindi lang yan sinasabi mong katuruan ng Iglesia ni Cristo, hindi. Nasa Biblia talaga yan. Sabi yan, nasa lumang tipan, hindi nasa lumang tipan yan. Kahit sa bagong tipan, pag binasa mo sa gawa, maliwanag na maliwanag yun. Na yung utos na yun ay para sa mga hintil. Sa mga Kristiyanong hintil. So, sabi ko, mali. Mali yun. Sabi na, gulat sila. Sabi nila, kasalanan ko pala yun. That's a sin of ignorance. Hindi inuro sa kanila, hindi na ituro sa kanila, pero hindi nila alam na kasalanan pala yung bagay na yun. Na merong nakasulat sa loob ng salita ng Panginoon na nagsasabi, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, na bawal kumain ng dugo, bawal kumain ng binigdib. Maliwanag yun. Kaya nung nagulat sila. Pero anong naging reaksyon ni Sister Beth? Sabi niya, Pastor, ako pala yung nagiging cause ng pagkakasala ng iba. Sabi ko, yes. Anong gagawin ko? Sabi ko sa kanya, kung meron kang ibang iluluto, mas mabuti yun na lang kaysa nagiging dahilan ka ng pagkakasala ng iba. And then sabi niya, pwede naman yung batchoy na puti. Tama? Merong batchoy na puti. Ano yung batchoy na puti? Walang kahalong dugo. Ano kahalo ng ba't naging puti? Itlog. Ayun, ano? So, ayun. So, sabi nga, doon mo makikita that the sin of ignorance, kapag na-reveal yung katotohanan, nagkakaroon agad ng repentance. At doon sa repentance na yon, ang ginagawa niya kaagad, isahanapin niya agad, paano ko i-align yung bagay na ginagawa kong mali na ngayon ko lang nalaman para maging tuwid ako sa harapan ng Panginoon. Yan ang pinagkakaroon. Next, number 2. The sin of human weakness. O eto, natutuwa ako minsan kapag may nag-share sa online Bible study natin. Sa online Bible study natin. O kahit sa mga Bible studies natin. Kapag dumako sa kasalanan, ito yung unang banat. Yan palagi sinasabi yan. Ano yung binabanat? Ano yung binabanat? Pero syempre po, dahil tao lang ako, minsan ay nagkakamali. Tama mali? Tama, right? It's a defensive statement. Ibig sabihin nito, palaging sinasabi ng tao yan. No? Lalo na kapag nandun siya sa state, sabihin natin, may nabanggit sa'yo, na guilty ka. No? Tinamaan ka eh. Sabi mo, tapos in denial ka. In denial ka na yung kasalanan na yon ay nabubuhay sa buhay mo. Dahil nagsasabihin mo ngayon sa sarili mo, tao lang. Nagkakamali. Tama mali? Tama. Right? Palagi natin sinasabi yan. So the full awareness, but failing under pressure. So paano nangyayari na pwede nating sabihin na yung kasalanan na ating nagawa ay pasok doon sa human weakness? Mahina tayong mga tao, tama? Malalakas kayo ah. Okay. Mahina tayong mga tao. So tingnan natin, ano? Tama yan. How it happens? Paano nangyayari ito? A lapse in self-control. Pero may condition.
Ano yung condition na yun? If you are under severe pressure, emotionally overwhelmed, bodily appetite, fear, or a sudden flash of temptation. Bigyan natin ng konting example yan. No? Si Peter, sino nakakilala kay Pedro? Yung may hawak ng tanda. Hindi nyo pa rin kilala kasi sinabi mo may hawak ng tanda. Okay? Ano? So si Pedro, nung gabi na huliin ng ating Panginoon, anong sabi niya? Panginoon, kahit kailan, hindi kita ipagtatatwa. Mamamatay ako bago kanila mahuli. Ganyan siya eh. Talagang very zeal siya. Zilot talaga siya eh. And sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, bago sumikat yung araw, sabi niya, o tumilawak yung manok, sabi niya, 3 beses mo ako itatatwa. 3 beses mo ako itatatwa. So sinabi na ng Panginoon sa kanya yun ha. Sinabi na sa kanya ng Panginoon yun, sabi niya, you will fail. I-deny mo ako. Ano sabi ni Pedro? Hindi mangyayari yan, Panginoon. I assure you. Ganun siya. Bigyan ko natin ng konting buhay kung paano sinabi. Hindi mangyayari yan. So ano nangyari? Dinakip si Kristo. Sino yung umiwan ng tenga ng gwardiya? Si Pedro yun. Siya yung bumuno nung itak. At natanggal yung tenga. O niligtas siya ulit ng Panginoon doon. Paano siya niligtas ng Panginoon? Ibinalik ng Panginoon yung tenga. Kasi yung sa ginawa niyang iyon, that's punishable by death. Punishable by death yun eh. Nung hiniwan niya yung tenga na yun, punishable by death yun. Kasi ginawa mo nung isang act na kung saan nakapag, ang matindi nun, it's a temple employee. Guardian ng templo yun. Punishable by death according to Moises yun. So anong ginawa ng Panginoon agad-agad? Pagkahugod niyang gano'n, pinulot niya agad yung tenga, ibinalik niya agad. Then sinabi niya si Pedro, sabi niya, ang nabubuhay sa tabak, mamamatay sa tabak. Grace and mercy of God. Right? Akala lang natin parang simpleng ginanon lang yun. No. Nirescue siya agad ni Lord doon. Nirescue siya ni Lord na huwag siyang mapahamak kasi hindi pa niya panahon. No. So anong nangyari? After 3, nung nandun siya, sinusundan niya si Jesus Christ, patago-tago. Right? And then anong nangyari? Pagdating nung may nagtanong sa kanya, nangyari. Dininay niya ang Panginoon 3 times. Alam niya na, sinabi na ng Panginoon sa kanya, gagawin mo yan. Pero bakit pa ginawa pa rin niya? Diyan papasok. There's a severe pressure. Matindi yung pressure sa kanya. Yung situation, nawala na sa kanya yung proper, yung nagkaroon na ng blockage yung kanyang spiritual presence. At nangyayari, nauwi na siya dun sa ginawa niya. Dininay niya eh. Nag-deny siya. Pero ito yan, no? Tignan natin yung progression. Number 1. First progression na makikita mo na ang kasalanan na yung nagawa is the sin of weakness. After the act, pagkatapos mo gawin yung bagay na iyon, ano yung mangyayari? The sinner of weakness doesn't blame God, doesn't rewrite the Bible, or demand that the church validate their behavior. Ano ibig sabihin? Nung nagawa ni Pedro na magkasala, hindi niya ginawa na sisihin ng Panginoon o kahit na sino, kundi ang sinisi niya ay yung kanyang sarili. Hindi siya kumuha ng validation sa mga kapwa niya apostol. Hindi siya humingi ng kahit na anong bagay na makapag-justify yung sa kanyang ginawa. Kundi he took ownership doon sa kasalanan niya. Nagawa niya yun because of severe pressure. Matindi yung pressure sa kanya. Kung babasahin niyo doon, nung una siyang tinanong, ang sabi lang niya, hindi ako yun. Yung pangalawang instance na tinanong siya, napipressure na siya doon, mararamdaman mo yung pressure niya. Hindi, ikaw yun. Yun na yung sabi niya na sa kanya. So talagang nagugulat na siya. Yung pangatlo, yung babae sabi, nakita kita, kasama ka. So meron ng pagbibintang. Which is totoo naman. Di ba?
Sinabi niya kahit matindi na yung kanyang pressure sa kanya, kaya sabi niya, no, hindi ako yan. Sumumpa pa siya doon, ang alam ko eh. Tama? Sumumpa siya doon na hindi nakilala si Kristo. Ganun katindi yung kanyang ginagawa. So, ito tandaan na. They agree with God's verdict that they messed up and they ran back to the cross for mercy. So kapag na-identify natin that our mistakes, yung ating kasalanan, is not because we do it, kundi dahil sa kahinaan lang natin bilang tao. Make a wrong decision. Maling desisyon. Nakapagsalita ka ng masama dahil sa isang bagay na biglang nangyari. No? Nakapag-isip ka ng hindi maganda dahil meron isang bagay na nakita mo na nagalit ka. Guminit yung nagalit ka mo, sabi namamaneho na lang, alam niya nila Brother Joel, nila habang nagmamaneho, pag biglang may kakat, biglang talaga, magigibig ka. No? Naiinis ka. Those are sudden moments na kung saan yung ating spiritual knowledge minsan nag-fail. That's physical. That's our emotion. Kaya kung sasabihin, pag may nagtatanong, Pastor, bawal bang magalit? Hindi bawal magalit. Pwede kang magalit, huwag ka lang magkasala. Pwede kang magalit because that is an emotion. Now, sabi niya dito sa Matthew chapter 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Why? Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay we have our weaknesses. Meron tayong mga kahinaan na kung minsan yung kahinaan na yun sa mga ibang mga pagkakataon ay nangingibabaw. No? Nangingibabaw. Hindi natin naaalis ng pusa o ng ito. O hindi talaga nawawala na sa sistema natin yung mga nandito. Pero kapag nagagawa natin ito, ito yung nangyayari. The person falling through weakness is dragged into it. Ano yung nangyayari? Often kicking, screaming, and hating the very failure they are succumbing to. Ano yung ibig sabihin niya? Ibig sabihin niya parang yung nangyari kay Peter. No? No, after niyang magawa yung kasalanan na yun, ng pag-deny sa ating Panginoon, at paglabas niya, narinig niya yung tilaok ng manok, naalala niya ngayon yung sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, i-deny mo ako 3 beses. At pagkatapos niyang marinig yung bagay na yun, anong nangyari sa kanya? Sabi niya, he wept bitterly. Malalim na pagsisisi yung kanyang ginawa. Kaya ano sabi, ito po yan, pag tinawag natin the sin of weakness. Halimbawa, alam mo mali. Magbigay kayo ng example na nagawa ninyo. Wala magbibigay na example. Ayaw umawin. Ano? So halimbawa, may nagawa tayong mali. May nagawa akong mali. Ngayon, sa nagawa kong mali yun, alam kong mali. Tama? Pero, dahil dun sa pagkakataon na yun, sabihin natin na natin, makulit si Genesis, yung bata. Which is makulit naman siya. So, nung makulit si Genesis, sabihin natin, meron kang isang ginagawa na kung saan ay nasira niya dahil sa kanyang kakulitan. Ngayon, dahil sa pagkakataon na nakita mo, na nagalit, at nakita mo na nagalit ka, nakapagsalita ka ngayon ng hindi maganda. Sabihin natin, nakapagsalita ka ng hindi maganda. So after mo makapagsalita ng hindi maganda, yun na ipapakita na yung kahinaan mo ay lumabas. Right? Lumabas yung kahinaan mo. Pero pagkatapos mong masabi yung bagay na iyon, mangyayari sa iyo. Yan nakasulat ka. Ano yung mangyayari sa iyo dyan? After mo masabi yung bagay na yun, mararamdaman mo agad remorse. Makakaramdam ka ng remorse. Uneasiness. Hindi ka na komportable. Meron ng isang bagay sa'yo, bumabagabag sa'yo, na sasabihin mo sa sarili, ba't ko ba nasabi mo? Hindi dahil nasabi mo yun doon sa sinabihan mo, kundi dahil alam mo na meron kang ginawang kasalanan. Kaya yung taong iyon, ang gagawin niya ngayon, dahil nagawa niya yung bagay na yun, hihingi siya ng tawad. At pag humingi siya ng tawad, kikilalanin niya muna na yung nagawa niya ngayon ay mali.
hihingi siya ng tawad sa Panginoon at yung bagay na yun ay patatawarin ng ating Panginoon. That's the sin of weakness. Kaya sabi niya doon, often kicking, screaming, and hating. Talagang nanggagaling siya na bakit ko pa nagawa yung bagay. Sino na nakaranas na? Wala ba? Buti na. Di ba? Kapag nakagawa ka ng isang bagay na mali, kung minsan, tapos, mali. Hindi tama ito. Mali ito sa harapan ng Panginoon. Then yung next line of course is, hindi mo siya hahayaan na tumagal yung maghapon o hindi mo hahayaan na tumagal yung oras o matapos yung oras na kung saan you will ask the Lord, Lord, I'm sorry. Forgive me. Tapos bigla kang bibito ng pangako, hindi ko na ulitin. Tapos sumunod na oras na gawa mo ulit. Gano'n. But that is yung sin of weakness. Kahinaan natin yun. Hindi mo kawalan o hindi kawalan ng pananampalataya kung tayo may kakamali. Dahil iyon yung bagay na kung saan ay naghihiwalay sa atin na kailangan natin ang ating Panginoon. Iyon ay kung yun ang response mo dito. Kasi yung the sin of weakness, hindi siya sin of ignorance. Yung sin of ignorance, hindi mo alam. Yung sin of weakness, alam mo. Right? So dalawang bagay yung response mo dyan. Number one, yung response mo is to have a repentant heart. Pero kung ang iyong response ay hindi repentant heart, ito yung kasunod na kasalanan. The high-handed sin. Yan yung nakita nyo kanina na nakatayo siya. The high-handed sin. Yan. So wikang Griego, ay sa wikang Hebreo, tawag na dyan ay Yad Rama. Ngayon, anong ibig sabihin ba pag tinawag natin na high-handed sin? Anong ibig sabihin ba? Okay. These are sins. Ito yung mga kasalanan. Committed with, ito yung mga conditions full knowledge, alam mo, premeditation, plinano mo, and open contempt, i-challenge mo for God's authority. So yung statement ninyo na tao lang ang nagkakamali, is that a sin of weakness, a sin of ignorance, or a anong tawag nito? High-handed sin? Sige nga. High-handed sin? Bakit? Ginawa mo. So high-handed siya. Ay, sino ba? Tingin yung high-handed yun? May sagutin nila sa fellowship circle na. Sagutin niya sa fellowship circle na. So, dito, balikan ko yung kwento. Sabi ko, baka nawala na yung kwento ni Pastor. Hindi. Ito yan. Itong kasalanan ng tao ito, na nakikita niyo, is considered as a high-handed sin. Bakit? Because the law, alam niya yung law. Meron siyang 6 na araw para ihanda at isaayos lahat ng kanyang gagawin para matupad niya yung araw ng Sabat. Ibig sabihin nito, in all capacity, wala sa kanyang pressure, walang pressure sa kanya, walang pumipigil sa kanya, na gawin yung mga bagay na dapat niyang gawin para matupad niya yung Sabat. Pero ang ginawa niya is mas pinili niya na na gawin yung isang bagay na alam niyang ipinagbabawal sa araw na yun. Mas pinili niya. At ang kaisipan na parang nakikita natin dyan is parang yung sinasabi na hindi gagawin ko kung ano yung gusto ko. Kaya sabi niya, it's an open defiance to the law of
Lord. Now, kami na ito. Sins committed, sabi nga dito, sins that are committed with full knowledge, premeditation, and open contempt for God's authority. Second bullet ko dyan is that it invokes the image of a subject shaking their fist in the face of the king. And ang sinasabi mo, I know what you commanded, but alam ko kung ano iniutos mo, pero hindi ko. If you have the full knowledge, alam mo na, alam mo yung mga bagay na yun. At malayo pa lang, alam mo na yung pupuntahan ng desisyon na yun, o yung gagawin mo yun, ay alam mo malaking pagkakamalit ka sa subalit, tinuloy mo. That's sin with a high hand. Kasi sinasabi mo sa Panginoon, ayaw na rin kung ano. Hindi kita Diyos. Because my way is my way. Now, sabi niya dito, according to Warren Wiersbe sa Bible exposition commentary, sabi niya, to sin presumptuously, well aware, means to disobey God's law deliberately and arrogantly. Arrogante. Knowing full well the danger involved. You're being arrogant in the eyes of the Lord. Nagiging arrogante ka sa harapan ng Panginoon. Awesome. Bigyan ko kayo ng example. Yung bata na makabasag ng baso. Pag yung bata ay naglalaro, nasagi niya yung baso, base o kahit ano man, nabasag niya, pagagalitan mo, right? Sasabihan mo or pagagalitan mo. Pero, pag pinagalitan mo siya, sasabihin mo sa kanya, dahil hindi niya sinasadya, mas madali mo ma-let go. Correct? Mapatawad mo yun, mapapatawad mo yun. Sasabihin mo lang, huwag mo nang ulitin, mag-ingat ka. So, meron pang word of care. Pero subukan mo yung bata na hawakan niya yung base, pupunta sa harapan mo, sasabihin niya. Anong naramdaman niyo? Right? Yan yung sin of high-handed. Pupunta ka dun sa harapan ng iyong ama o ng iyong magulang, hawak-hawak mo yung base. Alam mo na masamang basagin yung base na yun. Pero pagharap mo sa kanya, sasabihin mo sa kanya. Masalis ka. That's why it's what? Ang tawag doon? It's arrogant. Arrogante ang Kristiyano. Wala niya, hindi ko matatawag ng Kristiyano. Arrogante ang tao. Now, sabi niya dito, when someone deliberately sins with the thought, ito sa kaisipan, God will forgive me anyway. O, yan. Palagi nyo naririnig yan, hindi? Yes, right? Palagi nating naririnig yan. No? Palagi nating naririnig yan. Nagsasabihin ng marami, sabi na, okay lang, Brad. Huwag kang magalala. May gagawin ka. Gagawin ko ba? Gawin mo na. Kasi masama kay Lord eh. Huwag kang magalala. Bakit? Patatawarin ka ni Lord. Humingi ka lang ng sorry sa Kanya. Patatawarin niya kasi God is gracious. God is all-loving. Alam niyo po yun, advocate of the devil yung tao. Devil's advocate ka kapag yun yung counsel mo dun sa tao. You're a devil's advocate. Why? Second sentence. They are weaponizing God's mercy against His holiness.
Ginagamit mong lisensya para hindi mo naman dinala yung kapatiran mo na yun sa buhay na matino. Ano? Dinala mo na siya sa putik, ikaw na rin yung naglublob sa kanya dun sa putik. Ikaw na mismo yung naglunod sa kanya sa pagkakataon yun. Bakit? Dahil ang sinasabi mo sa kanya, hindi huwag ka magalala, don't worry. Tapos pag nakita kayong dalawa sa impyerno, bakit mo sinabi sa akin yun? Ano? Ganun yung ano. Next. Sabi niya po sa Hebrews chapter 10, verse 26 and 27. Matapos nating malaman at tanggapin, we have knowledge, we accepted yung truth, yung katotohanan. At magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Ano sabi doon? Wala nang handog na may aalay para sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupo sa mga kaaway ng Diyos. Now, ito pa po. 2 Peter chapter 2, verse 20 to 21. Sabi niya, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga tao kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Sabi dapat na, nakaiwas na. Bakit nakaiwas na? Kasi you were now born again. Ngunit kung muli silang maakit, muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito. So, na-tempt sila ulit. Bigyan tayo magandang example. Ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. So, sabihin natin, dati kang manginginom. Sabihin natin, dati kang sugarol. Ikaw yung nandun sa commercial na dahil kay scatter, yung kotse mo rin dala-dala niya. Dahil kay scatter, meron akong kotse. Tapos after a few weeks, dahil kay scatter, meron akong motor. Nabenta na pala niya yung kotse at motor na lang. Dahil pagkatapos sabi, dahil kay scatter, meron akong bisikleta. Nabenta na pala niya yung motor, bisikleta na lang. At bandang uli sabi niya, dahil kay scatter, naglalakad na lang ako. Wala na nabenta na pala niya lahat. No? So sabihin natin yung dating sugarol, nakakilala sa Panginoon. Tinanggap niya yung katotohanan, isinuko niya yung mga bagay niya sa harapan ng Diyos. Biniyayaan siya ng Panginoon, ibinalik niya yung bisikleta, binalik niya yung motor, binalik niya yung kotse. Bumalik siya sa dati. Ni-restore siya ni Lord. Ngayon, ang sabi niya doon, kung maaakit pa sila doon sa mga dati nilang ginagawa, ibig sabihin, natitempt sila ulit na gawin yung bagay na yun. At pagkatapos ay hahayaan nila na maghari yung katawan nila at gagawin nila yung mga bagay na yung sabi niya, mas malala pa yung mangyayari sa kanila. Nakikita mo na siya nandun, nakatira sa kahon. Ang dala-dala na lang niya ang kotse-kotse. Ganun yun. Kaya ano sabi nito, mas malala at mas masahol pa kaysa sa dati yung magiging kalagayan niya. Sabi sa 21, mabuti pang hindi nila natutunan ang daang matuwid kaysa matapos matutunan ang banal na kautosang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. This is a warning to all Christians. Sa lahat ng Christian. Hindi ako exempted dyan sa part na yan. Warning yan sa lahat sa atin. Now, dito po ako magbawas. Sabi niya rito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 9. Again, ilang guys ko na itong nabanggit sa inyo. Sabi niya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Test yourself. Kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na sa inyo si Kristo? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa Kristo. Alam niyo, ako hindi ako naniniwala na isang tao na tumilala sa Panginoon ay hindi niya alam yung palagayan. Hindi ako naniniwala. Yung taong tumilala, tumanggap, naranasan niya na
nagkaroon sa lahat ng kaalaman. Alam niya kung ano yung kalagayan niya. Alam niya kung ano yung sitwasyon niya. Alam niya kung ano yung mga bagay na dapat niyang iyak, dapat niyang isuko, dapat niyang gawin, dapat niyang ayusin sa buhay niya bilang mananampalataya. Pero kung ang Panginoon ay nagpakilala at nagpaalam sa iyo, at malaya niyang binibigay sa iyo yung pagkakataon para ayusin, huwag natin sayang. Minsan lamang po tayo tatakbo sa buhay nito. Sabi nga nila, walang reset. Hindi ka tulad pag naglalaro ka ng game, pag hindi mo na-achieve yung stage, pwede ka bumalik ulit sa umpisa. Sa buhay natin, walang ganun. Walang reset. One time. Isang beses. Isang beses ka lang magiging bata. Isang beses ka lang magiging teenager. Isang beses ka lang magiging nanay. Isang beses ka lang magiging ama. Isang beses ka lang tatanda. Isang beses ka lang magiging lolo-lola. At isang beses ka lang magiging. Yung buong takbo ng buhay na yun, nakasalala yun yung kasunod. Hindi mahalaga yung takbo na yun eh. Ang mahalaga yung nakasunod. Kasi yung nakasunod, yun yung eternal. Kaya bawat isa sa atin, ang tanong ko siguro maraming tanong ko ito, ano ba yung nasa buhay pa natin? Doon pa rin pa ba tayo sa ignorance? I doubt it. Malabong mangyari na nandun tayo sa ignorance. Posible pang mangyari yan sa mga bata. Physical weakness, possible kahit anong edad natin. Pero sana, sa buhay natin, wala sa atin nananatili yung high-handed sin. It's an open defiance against the Lord. Hindi ko rin discuss about, mas mahaba yan, pero kinis. So ito pa yung fellowship circle question. When God sets a limit, will you bend your heart in repentance or raise your hand in rebellion? Is it God's will or my will? Is it God's way or my way? Yun lang yung tanong. So yan yung dyan papasok yung tinatawag natin dalawang daan. Ano yung isang daan sa kaliwa? Maluwag. Yung dun sa kanan, makitid. Diba? Might say. So yun lang yan. If you choose the hand of rebellion, dun ka sa marami. If you choose the hand of repentance, dun ka sa if your heart is in repentance, you will submit. Sana po ay may natutunan. Sana nalinawan din tayo, no? Pagkatapos pinag-aralan natin last time about the book of life. Sana po nalinawan. It's not our sins are forgiven. Pinatawad ng Panginoon ang lahat ng kasalanan natin. If you repent, patatawarin ng Panginoon. If true repentance is done, patatawarin tayo ng Panginoon. There are weaknesses sa buhay natin na maaari tayo magkamali. And God will still forgive those. Patatawarin pa rin tayo ng Panginoon after na tayo. But, kung mananatili yung mga kasalanan na yun, it will harden our hearts and it will not put us into a redemptive state. Mananatili na tayo violence. And hopefully, ang bawat isa sa atin, their hearts, yung bawat puso ng bawat isa sa atin knows that we, na tayo sana, no, tunay na tayo talagang nagsisig, tumanggap, at handang sumunod sa Panginoon. Samahan niyo ako sa pagkakas. Kapilang Ama, ang makapangyarihan sa lahat. Ngayon, tulungan mo kami dahil hindi namin magagawa sa sarili naming kakayahan, sa sarili naming lakas, o sa sarili naming katalinuhan, na lahat ng bagay na iyong Panginoon na iyong pinahirap. Panginoon, ikaw nagtatakda ng lahat ng bagay. Tingin sa lahat, Panginoon, ikaw nakakakita at nakakaalam ng puso at isipan ng bawat isa. Panginoon, kung meron mang mga bagay pa na hindi ka lumituloy sa iyong harapan, na iyong nakikita sa aming mga buhay, Panginoon,
Tulungan mo kami, Panginoon, na makilala ito, maunawaan ito, at ibig sa lahat, Panginoon, ay tulungan mo kami na mabago ito para sa kaluwalhatian ng pangalan. Kayo, Panginoon, ang maitaas at madakila sa pangalan ng Jesus.